Tatanggalin na lang muna ng buo. Yun ang Hello everyone! Napabili na nga kami ng aircon. So ito, i-unbox na namin siya dahil i-install na siya. And napabili kami kasi in-expect na namin na sobrang init na naman ng summer. So although yung air cooler namin ay napapalamig naman niya yung sala, kaya lang kapag marami kami sa sala or puno kami doon, kung sino lang yung natututukan, siya lang po talaga yung nalalamigan. So, dahil ito ay bakal naman, tinanggal lang namin yung cover ng polycarbonate at inilipat lang yung pagkakahinang nung isang tubular. So, yan, ipapanig na namin siya. Tulong-tulong na lang para madali ang trabaho. So, yung installation ng electrical niyan ay si Ernie at yung kuya niya, si Kuya Elmer, ang nag-install sa main switch namin or sa nakadirekta na siya dun sa main outlet. And so, ayan, install na namin siya. Puro DIY lang po ito. Ang nabili nga pala naming aircon ay yung Colin quad inverter. So, ito na kasi yung pinakamatipid daw na window type inverter aircon. So, bakit nga ba window type ang napili namin? Pinag-isipan ko yan dahil yung split type maganda siya dahil nga aesthetic siya. Yun, maliit lang ang butas, tapos nasa outdoor yung kanyang pinaka-compressor. So, tahimik yung split type. Kaya lang ang kinonsider ko doon is yung maintenance at saka installation. Medyo mabigat or magastos. At saka, hindi kagaya nitong window type, medyo madali siyang linisin. Kumbaga, itong window type ay low maintenance. Talagang pinag-aralan ko rin muna kung ano talaga yung ikakabit namin na aircon dito. And almost same lang naman din siya ng konsumo or pareho lang naman siyang matipid kasi pareho naman siyang full inverter. Actually po, last week of December po namin nabili itong aircon. At kung hindi po ako nagkakamali, ang unang gamit namin sa kanya ay December 28. So, at that time po ay hindi pa naman po kainitan, pero may mga times na mainit at ginagamit na rin po namin siya ng medyo madalas. So, papakita ko po sa inyo yung changes ng aming electric bill or yung aming mga billing statement magmula po nung na-install itong aircon hanggang ngayon po kasalukuyan na summer. So, ramdam po natin yung sobrang init ng panahon. So, pakita ko po sa inyo yung aming billing statement. Pakita ko lang din po yung bill namin ng November and December, 4K and 3.4. Hindi pa po installed niyan yung aircon. So, dito sa January ay nagagamit na namin siya, pero bumaba pa po yung aming bill. Ito namang pong February, yan, naging 3.6 siya kasi mas madalas namin siyang gamitin lalo na kapag weekend kasi kompleto kami dito sa bahay. So, mas nasusulit yung paggamit ng aircon. So, ayan, February, naging 3,619 na nga siya. So, medyo tumaas na nga. Pero, depende pa rin po yan sa rate ng monthly or yung monthly rate ng per kilowatt hour. Kasi, nababago po yan. Dito ay 12.07. So, mababa nung time ng January or ng January, December, medyo mababa. So, yun yung sinasabi na tumaas ang kuryente,
or bumaba ang kuryente. Depende sa monthly rate. So, etong ang March ay naging 3.5. So, konti lang ang difference nila. Less than 100 lang ang difference. So, ito na yung April. Ito na yung talagang pumalo na yung taas ng kuryente. Dahil totally summer na. Naging 5 to 63 na yung aming bill. At talaga namang tumaas ang monthly rate nitong April. Compare last month na 12.61, biglang naging 13.64. So, ang laki ng itinaas ng kuryente, mahigit piso. Diba? 13.64 na dating 12.61. Ito nga po palang Colin Quad Inverter ay may wifi po siya. Meron kayong pwedeng i-download na app para pwede nyong i-control sa inyong cellphone. And pwede nyo rin siyang i-control kahit nasa labas kayo ng bahay. Halimbawa, malayo pa kayo, gusto nyo nang i-on yung inyong aircon, pwede nyo siyang kontrolin. So, ayan po para sa mga nagbabalak na bumili. For your reference, sana nakatulong. Thank you for watching. Bye!